Okay mga kapatid, ayan, ibalik na natin yung kanyang magneto cover. Yan, yung cover natin sprocket. Gagawin sa atin sa starter motor cover. So the moment of truth, yung dating 8.9 na pinalitan natin ng bagong full wave na regulator. Check natin ngayon. Tanggalin lang natin. Okay, gamit tayo ng aking test light na 2-in-1. Pwede siyang makuha na ng volt reading. So naka-alligator tayo, negative. So check natin yung kanyang charging system. Yun o, yung dating 8.9 nag-10, nag-11 bago babagsak, babalik ulit sa 8, babalik ulit sa 9, napabago-bago ang kanyang charging ngayon. Yan o, 13.4, napakalakas ng charging niya. 13.2, rev natin kung angat. Yun o, 14.3, 14.8, 14.7. Para mas maganda, ano, gamitin natin yung ano, ating tester, multi-tester. So di na lang kayo mag-focus mga kapatid para mas makita ninyo. Nakaset tayo sa 12 volts. Yan o, 14.6. Red natin 14.5, 14.6. So mas nagsasabi ng totoo yan, 14.6. So nang mapalitan na natin ng bagong regulator. So chinik natin kanina sa tester, kita nyo naman hindi umakit yung supply. So check din natin ito kasi hindi tayo nagpapalit ng pesa pag inaakala natin hindi pa sira. So para malaman ninyo, so sa multi-tester lang, alam na yan. Supplyan natin tong pink, kailangan may lumabas na reading dito sa pula kasi ito yung output. So wala. Pag positive, ilagay naman natin dito sa dilaw, tingnan natin kung may lalabas. So wala din. So dito dapat wala din lumabas kasi hindi pwedeng bumalik yung supply sa dilaw at saka sa pink. Para maintindihan ninyo din mga kapatid kung talagang sira, tingnan nyo naman kung may shorted na yung kanyang regulator. Yung negative, sinupplyan natin ng ating positive ng multi-tester. Tingnan ninyo mga kapatid. So wala sa dilaw, wala sa itim, wala sa pink. O yun, may shorted na mga kapatid, nakikita nyo. Yan o, nagkaroon ng reading. Dilaw. Yan, may shorted na. Tingnan nyo sa pula. Yan, ang problema. Magkadikit na yung negative at positive. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, nasira. Ako, di ako nanghuhula ng sira ng ating mga pyesa ng motor. So ang ginagawa ng iba dito, test light. So pagka kayo nagdududa mga kapatid, hindi nyo makukuha ng puro test light lang ang sira sa pag-troubleshooting na rin. Kasi may resistance din itong sinusunod. So yan, wala tayong nakuha ng reading. So para mas maintindihan pa rin, pakikita ko sa inyo yung bagong regulator. Ito, bago yan mga kapatid. Kasi yung multi-tester natin, yan, yung dilaw at puti, ito charging yan. So ngayon itong puti, supplyan natin. Yung kanina sira, walang reading. So ito, supplyan natin yung pula. So pula, ito ang katapat. Yun o, kita nyo, 626. So pasok na pasok, 500 plus hanggang 600 plus, pasok na pasok. Bago susupply naman natin dilaw. Ito ang buo kasi bago to. O, ilalagay natin sa pula. Yung pula yung nasa gilid. O, lagyan natin dito.
mas mataas yung reading ng ating kulay puti kasi yun ang pinaka-charging niya. Bukod doon sa light coil. So tapos yung pula naman natin susuplayan, dapat walang maging reading itong ating dilaw at saka puti. Yung positive ng test probe tester ay dito yung lalagay. Wala. So dapat walang bumalik na supply. Sa dilaw naman, so dilaw nasa sulok. Yan, wala din. Bago supply naman natin itong negative, kailangan hindi kanina pinakita ko yung pula nagkaroon ng continuity, ibig sabihin shorted. Ito dapat hindi mag-beep sounds. Reading lang. Di ba wala? Dapat ganyan yan. So siya wala. Itong buo, ito yung sira. Proper diagnose para hindi hinula ng ating trabaho. So yun, papalitan na lang natin ang stator. Okay naman na yung regulator, napalitan na natin. At sira nga itong regulator niya. So pinalitan na natin ng bago. Ngayon, mapalitan natin ng bago, ayaw pa rin makit ng charging kasi nga shorted din yung kanyang stator. So bakit nag-shorted ang stator? Napabayaan na matagal na sira yung ating regulator, matagal na grounded. Kaya sinira na yung ating charging system ng stator. TMX Alpha 125 mga kapatid. Ayaw magkarga, bagong battery, nakakadalawang battery na hindi pa rin nagkakarga. So gamit tayo test light, negative ang ating alligator. So check natin itong pula. Yung pula, ito yung supply. Kahit pawak nga saglit. Step by step to mga kapatid. Pula, ito yung papunta ng ating positive ng battery. Yan o. 8.5, 8.4. So dapat ang dumali dyan pagka naka-full wave, ang tulad natin ng TMX Alpha, full wave yan, dapat yan 13.7 minor. Bago akit siya ng 14. So i-read natin. So hindi nagbabago. Ibig sabihin sira ang regulator. So paliwanag ko lang sa inyo color coding. Yung dilaw, ito yung charging. Ito kahit magkabaliktaran yan, okay yan. Bago itong pink, dilaw, charging yan. Full wave, green, body ground, saka nag-iinit bago itong black, ito yung control. Bago ito yung output. From AC galing ng stator, dilaw at pink, ito yun. Galing yan ng stator natin. Input, regulator, convert to DC, ayusin ang kurente, babato dito sa red, papunta ng positive ng battery. So ang nagiging supply niya, yan 8.6. So palit tayo ng regulator. So pagka ganun mga liwa 5 wire ating gagamitin full weight. Pagka yung mga senaryo, huwag kagad kayo bibili ng battery, pa-check nyo muna yung charging system. Pag na-check nyo at hindi gumagana yung inyong charging, punta kayo ng stator. So pwede kayo mag-umpisa sa stator, testingin nyo yung kanyang charging. Itong linya nito ng dilaw at saka pink, papunta ng stator natin. So pag okay ang stator at binulot nyo at nagcha-charge, bago pagdating dito bagsak yung supply, ibig sabihin regulator ang sira. So pag dito pa lang sa stator ay bagsak na yung supply na binabato ng AC. So kung sa test light, so hindi na natin pakikita kasi nakita na natin dito So pagka minsan nag-check tayo ng stator, so pakikita ko sa inyo paano mag-troubleshooting. So dito pa lang nakita na natin ang problema. So iba na ang color coding, isang wire sinunsun ko. Red, titingnan natin. So tama. Dilaw, tama din. So yan, nihigit ko. Itong pink, so tama din ang connection. Control black. So negative ito, the green, tama. Okay naman ang connection. So ito pa. Tatandaan nyo lagi pagka kayo magpo-connection, wag bulbo, lahat nyo. Dapat kaninang. So papalitan natin ang regulator. Liwa 5 wire, full wave. So sa connection nitong liwa 5 wire na full wave, so color coding din. Itong green lalagay natin dito sa green. Yan, ito yung harness ng ating motor, green to green. Bago yung white at dilaw,
Kahit alin mas dito sa pink at dilaw, pwede yan. Kahit magkabaliktaran. Bago black, black to black din. Bago itong red, so dito, sa ating kulay red. So ito na yung nagsusupply dito sa ating battery para mag-charge. So, okay mga kapatid, ito na, i-connection na natin. So ito, tandaan ninyo mga kapatid, ito para sa inyo to. Kung gusto nyo tumanggal lang inyong charging system, pag nag-connection kayo, yan, puro hinang. Yan, puro hinang yan. Pati ito, pinaghihinangan ko din yan kasi puro ball. So tetestingin natin yan. Lalagyan lang natin electric tape to. So ito na mga kapatid, ay kabit na natin yung bagong full wave regulator, liwa. So check natin ngayon. So bagsak ang supply nya, 8.29. So nung mapalitan natin mga kapatid ng regulator na bago, yung pangliwa 5 wire. So ito yung sinasabi ko, na kahit gumamit kayo ng test light, ang stator pag may problema, iilaw at iilaw yan. So ito yung ating test light. So dito pa lang, kahit hindi tayo gumamit ng test light, gamit lang tayo ng multi-tester, continuity. So dapat yung ating ground ay floated. Naka-floated ng ground ng ating stator, ng ating TMS alpha. So ito, tutunog to kung okay. Ganyan, magkasama mga kapatid. Ibig sabihin, buo yung connection. So ang naging problema, dapat to hindi tumunog pag i-connection natin sa body ground, tornilyo. At tayo ng body ground. Yan o. Kita nyo? So dito ko lalagay sa negative ng battery. Ayan o. Negative ng battery. So ngayon pakikita ko naman sa inyo yung actual na pagka-test light na sinasabi ko, na hindi lahat ng sa test light ay nakukuha yung issue ng ating stator. So paandarin ko lang. So ito, makinig, lahat ng nagamit lang ng puro test light oh. Ito yung lagi ko pinapaliwanag na hindi lahat ng sira ay nakukuha ng test light. Tanongin ninyo, dapat tumilaw to pagka magkasama, pagka naka-full wave. So makikita nyo lakas, diba? So ngayon, pag kinunod natin sa negative, kita ninyo mga kapatid, dapat hindi umilaw yan pag nakakonect sa negative on body ground. Tanongin nyo mga kapatid, kakoneksyon ko sa ground. Ano, umiilaw. So pag naka full wave ka, dapat hindi umilaw yan. So kaya ang dami nagkakamali ng mga nagwa-wiring. So ang alam lang kasi nila, pag pinagsama natin itong dalawa ay ilaw. So umiilaw naman. So ang nagiging problema nito kapatid, dapat hindi yan umilaw sa body ground. Ayan o. So ililipat natin ang connection para mas maintindihan ninyo. Dito ay pinapaliwanag natin lahat. Para magpalit man tayo ng pyesa ay mayroong pagkukuha na ng idea yung ating customer para hindi siya nalilito. Kanya lakas oh. Dapat hindi yan umilaw. So kung tayo ay naka AC operated, pwedeng umilaw yan mga kapatid. Pero pag pinagsama naman natin, dapat hindi umilaw. Yan nakabaliktaran ng AC sa DC operated. Pero AC pa rin yung ating stator. So kaya nga lang, ang pagkakaiba niyan, pag full wave dapat floated. So yun, umiilaw siya, lakas. Yan yung sinasabi ko, pag sunog ay stator, iilaw at iilaw yan. Oh. Yan yun, umiilaw. So dapat, pag tinanggal natin yung isang connection dito sa kanyang charging system, dapat hindi umiilaw sa body ground. Oh, ito kasi floated yan eh. Ibig sabihin niya mga kapatid, grounded yung ating charging system papunta ng ating stator. So kaya pala hindi pumarga, hindi siya pumapalo. Dapat yan, kahit pa yung bagong battery yan, or kahit yan ay sira na, dapat yung ating supply ay tumaas. So ikakabit naman natin ngayon. So dito step by step tayo dito, walang hula-hula dito yung hawa. So tingnan nyo yung aking dual function na test light na nakaka-read ng ating supply. So sobrang init na ng makina, tingnan nyo mga kapatid oh. 7.6. So pag ni-rev tumataas, ang problema
bumabagsak pa rin kasi nga may problema yung ating stator. Saka yung ating charging na bago ay pagka nagtagal umiinit din. So naging problema nito hindi lang sa stator, hindi lang sa regulator, may problema din yung ating stator mga kapatid. So kahit bumili tayo ng battery, kaya sabi ko sa inyo, tulad kanina ng paliwanag ko, doon pa lang nahuli na natin sira kagad yung regulator. So ngayon double check tayo, kailangan i-check na rin natin yung main supply. So yun ang ating na una or na naisip natin na nagkaroon ng grounded yung kanyang stator. So ano ibig sabihin ng mga kapatid? Sunog na yung kanyang charging system. So tatanong natin sa may-ari kung papapalitan. So ganun lang ang pag-check. Kahit tayo magpalit din ng regulator, magpalit ng battery, kung may problema sa ating stator, wala din yan. Ngayon kung magpapalit tayo ng battery, magpapalit din tayo ng stator, may problema naman ating regulator, wala din, hindi din yan mabubuo yung kanyang charging system. Dapat kondisyon yung ating stator, regulator at battery para yung ating 100% charging system ay maging okay. So tatanungin natin si may-ari nitong motor kung papapalitan ng stator. May bago pa naman tayo dito, stock ng stator mga kapatid. So yun, sabihin natin kung siya magpapalit. So ito na mga kapatid, nakabili na tayo ng stator ng Pan TMX Alpha. Ayan o, TMX Alpha 125. So class A lang nabili natin mga kapatid, star market lang to kasi walang budget ang may-ari ng motor. So kaya ito lang muna ang ating kakabit ngayon. So dun sa mga bibili ng mga ganitong stator, ito po mga kapatid ay wala pong warranty yan. Basta pagdating sa wiring walang warranty. Ewan ko lang din sa lugar ninyo. So kailangan check natin muna. So sa pagka-troubleshooting, tingnan natin pink, kailangan mag-beep sound sa rin pink at saka dilaw. So okay, pink dapat walang connection sa ground. So wala. So yun, wala din. So goods, pulser check natin. Blue na may white at saka ito green na may white. Yun, pasok na pasok 169. So ibig sabihin goods yung ating stator na nabili. So yun mga kapatid, di ko napapakita sa inyo kung paano pagsasalpak at haba lang lahat ng video. So yun, plug and play lang naman ito. Ayan, kabit ko na lang kaya pagka nakikabit na natin. Okay mga kapatid, ayan, naibalik na natin yung kanyang magneto cover. Yan, yung cover natin sprocket, bago yung sa atin sa starter motor cover. So the moment of truth, yung dating 8.9 na pinalitan natin ng bagong full wave na regulator. Check natin yun. Taparin lang natin. Okay, gamit tayo ng aking test light na 2-in-1, pwede siyang makuha na ng volt reading. So naka-alligator tayo, negative. So check natin yung kanyang charging system. Yun oh, yung dating 8.9 nagtete, nag-11 bago babagsak, babalik ulit sa 8, babalik ulit sa 9, napabago-bago ang kanyang charging ngayon. Yan oh, 13.4 tester. So doon na lang kayo mag-focus mga kapatid para mas makakita ninyo. Nakaset tayo sa 12 volts.
Yan o, 14.6. Rev natin. 14.5. 14.6. So, sabi ng totoo yan, 14.6. Ito mga kapatid, nasolusyonan natin yung issue na madami sinira. Nasa una-una, kita nyo sa video ko sinira yung regulator. Pinalitan natin. So hindi pa rin tayo na kontento. Nagduda pa rin tayo, chinik pa din natin yung kanyang stator kasi nga pa bago-bago yung supply. So yun, pinalitan natin bagong stator, bagong regulator, bago-bagong kanyang battery kasi nakakailang palitan ng battery mga kapatid. So yun lang mga kapatid, sana may natutunan kayo. Paki-like, paki-share ng ating mga ginagawang video para doon sa mga may hiling mag-tutorial, halimbawa sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo. I-share nyo na rin to para doon sa mga hiling mag-DIY para naman po sila may maintindihan. So follow for more, paki-share po ang video at marami pa tayong mga video tutorial na gagawin mga kapatid. Maraming salamat po. God bless. Peace. Yun, no? Problem solved.